Kailangan nga natin mag-ingat at maging mapagmatsyag sa mga paligid natin, lalo na nagkalat na naman mga grupo na nagpapahamak sa mga sibilyan. Tulad na lang sa nangyari sa mga kababayan natin sa Marawi. VP Inday Sara, pinaalalahanan ng publiko na maging mahinahon at itaguyod ang kapayapaan sa buong bansa. Alam na ni VP Inday Sara ang pakiramdam ng ganitong sitwasyon na nagpakatatag ito at talagang hindi hahayaan ng pagbabanta ng mga aktibidad ng mga terorismo. Kaya dapat pinapalakas talaga ng gobyerno ang sandatahang lakas natin para masugpo na at maiwasan ng mga hindi kanais-nais sa pangyayari sa ating bayan. Tulad ng ginawa ni Tatay Digong na tinutukan talaga na masawata ang mga grupong kumakalaban mismo sa gobyerno na nagpapahamak sa mga sibilyan. Kaso ang nakaupo ngayon, pabiyahe-biyahe lang ata ang inaatupag pa. At pag-usapan natin ngayon ang nakakahanga na response ng Vice Presidente Inday Sara Duterte sa nangyaring kaguluhan o bombing sa Marawi City kaninang umaga. Okay, pakinggan niyo itong mga 2 minutes video. Nagsasalita ang ating Vice Presidente at nagbibigay ng direksyon, paalala sa mga minamahal niyang kababayan. Mahal kong mga kababayan, Assalamualaikum, madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawaing ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Syukran. Okay, bago ako magbigay ng reaction sa mensahe ng Vice Pangulo, gusto ko munang banggitin yung response ng Pangulong Marcos. Nakagawa na ako ng vlog ito kanina. Ulitin ko yan. Ang ginawa ng Pangulo, nag-post lang sa social media in letters. Siguro, pinagawa lang niya yun sa kanyang mga alalay. I don't know, baka ako lang din ang hindi kung mayroon siyang video message, paki-inform ako. But I believe, wala eh. Nag-search ako, wala siyang message na yung in-person na nagsasalita. Bilang Commander-in-Chief, maganda kasi yung nagsasalita ka, you are in control. Kagaya ni PRRD nung panahon ng pandemic, halos weekly o twice a week, nagsasalita, televised nationwide. Kaya tayo po, hindi tayo worried. Dahil nakikita natin ang ating ama, tatay, presidente, he is in control. Itong presidente natin, siguro nagre-relax. I don't know kung nasaan siya. Nag-post lang sa social media na sinasabi niya, I condemn in the strongest terms this barbaric act. Sabi niya, nakikiramay ako sa pamilya
Just be calm. Let's bring the perpetrators to justice. Ganun lang. Wala akong maramdaman na sinseridad galing sa Pangulo kasi words lang na ipinost sa social media. Anong klaseng Pangulong meron tayo? Napakalayo sa Marcos Sr. Napakalayo sa Tatay Digong natin. Napakalamya. Bakit tayo nabudol? Marunong lang magsalita, kulang sa gawa. I'm sorry, Mr. President. This is just my opinion. I'm just exercising my freedom of expression. Sayang yung boto ko sa iyo, sayang yung suporta ko. Bakit ikaw pa ang binutuhan ko? Dito sa Vice Presidente, wow. And salamat sa aking contact. May contact po ako sa Office of the Vice President. Siyang nagpadala sa akin yung video message na yan. Kaya, i-share ko sa inyo. Please share this video ni VP Sara para marinig ng kababayan nating Pilipino na meron tayong isang Vice Presidente na may puso't malasakit. Oh, ang ganda yung mga sinasabi niya. Doon ako na-touch yung noong 2016, sabi niya, she's talking from experience. Naranasan po ng Davao City ng terrorist attack noong 2016. Hindi ko na malala kung ilan ang namatay. Kaya galit na galit po ang Vice Presidente sa mga terorista. Kaya at one time, kailan ba yun? Sabi niya, pulbusin natin ng mga terorista. Ganyan po, dahil may experience na siya, ayaw niya nang maulit yung maginawa ng terorista sa kanyang syudad sa Davao. 2016, doon sa may plaza, maraming nalagasan ng buhay. Kaya ganyan na lang katapang ang Vice Presidente kontra itong teroristang CPP, NPND. Pagdating sa Presidente, ano ang response niya sa mga terorista, lalo na CPP? Peace talks? Ay, sos! Anong naisipan ng presidenteng ito? Alam niyo po, dami kong natanggap ng mga articles ngayon galing sa mga retired. Kapwa ko retired, sinasabi nila sa mga chat groups ng retired active, AFP, PNP, Coast Guard. Pinupulutan na nila itong gobyerno ni PBBM. Bakit daw? Naghihingalo na ang kalaban. Bakit ka daw makipag-peace talks? I don't know. Ano nang naisip ng ating presidente. So, mabuhay po kayo. Ang ganda ng mga mensahe niya. Dapat maingat tayo at mapagmatyag. Correct. So, parang may pinapatamaan niya. Mag-ingat tayo mapagmatyag. To me, baka pahaging ito kay PBBM, kay Defense Secretary Gibo Chodoro, kay Peace Advisor General Galvez. Mag-ingat po kayo, mapagmatyag kayo. Huwag kayong magtiwala sa mga komunistang iyan. Lalo na si General Galvez. But I believe, hindi ito sariling desisyon ni General Galvez. Sumunod lang siya sa kagustuhan ng politiko. At itong politikong ito ng presidente na I don't know anong nakain niya, bakit bigla siyang pumayag ng peace talks. Okay. Huwag nating pabayaan na magtagumpay ang karahasan. Yun ang mga sinasabi niya. Of course, nakikiramay. Lahat po ng sambayanang Pilipino nakikiramay sa pangyayaring ito. Okay. Update lang ha, yung hindi pa mga 7:30 nangyari yung bombing. And according to my sources sa military is improvised mortar rounds ang ginamit. I don't know kung 60 mm or 81 mm mortar. Yun po ang trademark ng mga terrorist. Malala ko nung Marawi Seeds,
marami po tayong mga sundalo, pulis, nalagasan ng buhay. Kasi nagtanim sila ng booby traps, itong mga terorista, gamit mortar, yung, ano bang mortar sa ano? Basta, mortar. Bala ng mortar, ginawang bomba, pag na-touch mo yung wire o ano, puputok yung mortar, nako, napakalakas po yun. Hindi po, I don't believe na granada. Kasi mayroon akong na panood na video, yung gymnasium sa MSU, tinapunan daw ng granada. Hindi po ganon kadaming namatay at nasugatan kung simpleng granada lang. Mas naniniwala po ako sa report ng security forces na improvised bomb using 81mm mortar rounds. So, inamin na po ng Pangulo na foreign terrorist ang may kagagawan. Ibig sabihin itong ISIS, the Jemaah Islamiyah. Bago lang po nagkaroon ng enkwentro ang ating military forces sa Cotabato City na kung saan 11 terrorist ang nalagasan ng buhay. So ito na po, nakikita ko, rest back nila. Tiniming nila isang simbahan na, nako, nakakalungkot. Magsimba ka lang, lumalapit ka sa Diyos para magpasalamat, magpuri, mamaya masabugan ka ng bomba, then katapusan mo na. I can just imagine yung sakit na nararamdaman ngayon na lagasan. Ang confirmed dead na po ngayon, as of my source sa Marawi, 11 na po ang nalagasan ng buhay. Ang 4, nag-undergo ng surgery. I hope makaligtas sila. Then 23 under observation. Hopefully itong 23 medyo ligtas-ligtas na. So 23 plus 4, 27 plus 11, 48 ang alam kong casualties. So, ang klase sa MSU Marawi kinancel na, wala mo ng klase habang hindi ma-stabilize ang security situation. Tapos ang mga estudyante pinapauwi na ng iba't ibang LGUs. Kaya believe ako ang Iligan City Government, dahil malapit lang doon, nakikipag-coordinate na sila para makapasok ang DRRMO ng Iligan City para lahat ng estudyante from Iligan ma-evacuate na nila. Manolo Fortich Local Government Unit sa Bukidnon, ganun na rin. Nakikipag-coordinate na sa security forces para ano. Kasi po ang MSU is a melting pot. Buong Mindanao and Visayas, marami, especially Palawan, nag-aaral sa MSU. Ang aking eldest daughter nag-graduate ng accountancy sa MSU noong 2002. One of the best universities we had dito sa Pilipinas, ang MSU. Maraming top-notchers dyan. At ito, ginulo ng mga terorista. At dahil sa malamyang Pangulo natin, paulit-ulit ko yung kalamyaan ng Pangulong ito, kaya nagkakagulo na naman ang ating. At tumari nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Ano po ba yan? Kailangan bang ituloy ang peace talk? Hayan na ang ebidensya. Gumising po kayo, PBBM. Huwag kayo magtiwala sa mga FPA. Itong limot mo na ba ang ginawa ng sa Marcos family noon? Salamat sa ating VP Sara. Tunay na nagmamahal sa bayan at tunay na leader. PBBM, napabayaan na mga kapatid nating Muslim. Huwag tutulog-tulog. Dalhin mo ang buong team doon at patutukan ang kalagayan nila. Lubak-lubak pa rin ang kalsada. Wala, pamuta-muta na lang. Sobrang tahimik naman yung presidente natin.
nasa gobyerno na mismo, mga kalaban, kaharap na nila at naiiputan o iniiputan na sila ulo ng mga makakaliwang grupo. Naniniwala na akong maraming naputol noong eleksyon.